Papaano ka sinupresa ng Diyos ngayong araw na ito? Magandang araw mga kapatid, samahan niyo po muli ako ngayong araw po na ito sa ating pagnilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Malamang kilala po niyo si Archbishop Socrates Villegas. Siya po ang Archbishop ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Isa po siyang very outspoken na pare with a very courageous voice within the church and society. Siya po ay naordinahan na bata na bilang isang obispo at siya po ay nagsilbi po na sekretary ni Cardinal Sin sa Archdiocese of Manila for at least 18 years. At eventually, naging presidente po siya ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero alam niyo po ba ang isang bagay na nakakasupresa sa kanyang bukasyon sa pagiging pare ay hindi po ito nag-spark dahil isang religious figure pero dahil po sa isang non-believer. Sabi po niya sa isang interview na tinawag po raw siya ng Diyos gamit ng isang secular na movie. At narinig din na po raw niya ang tawag ng Diyos habang siya po ay nagbabasa ng isang magazine, isang secular magazine at hindi isang religious magazine. At ang nakaka-surprise dito ay tinawag po raw siya dahil sa kanyang paborito na character, na movie character, si Bruce Lee. Hindi po ba kamangha-mangha at isang sorpresa pa paano gumalaw ang Diyos? Isipin po niyo na ginamit po niya si Bruce Lee, isang taong hindi naniniwala sa Diyos, upang maging instrumento sa malaking plano ng Diyos para sa isang tao na ngayon naging arsobispo. Ito po ay nagpapakita ng kahiwagaan ng Diyos, na ang Diyos ay is infinite, na hindi natin kayang maarok o maunawaan ang kanyang pag-iisip. Katulad nga po na sinabi po ni Propeta Isaias na ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pareho sa pamamaraan natin, na ang pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad ng pag-iisip ng tao. Ito din po ay pareho sa ating gospel ngayong araw po na ito, na mga tao ay sumunod kay Jesus dahil malamang may mga nakita sila na kabula-bulalas na ginawa ni Jesus na kamangha-mangha na nagpapakitang paano kahiwaga o mysterious si Jesus at ang kanyang ama. At ito rin po ipinakita po niya noong minultiply po niya at pinakain po niya ang napakaraming tao. Nagmula lamang sa kakaunting tinapay at kakaunting isda. Ganyan po pinapakita ang kahiwagaan ng Diyos. Sabi nga po nila, kung kaya po natin manawaan ang kahiwagaan ng Diyos, malamang tayo din ay Diyos. Pero alam naman po natin na may limit ang ating pag-iisip. Hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos na infinite. Kaya tayo ay hindi Diyos. Kung kaya po ating maunawaan ang Diyos, ibig sabihin na malamang ay siya din ay hindi Diyos. Dahil wala tayong kakayanan na maunawaan at maarok ang kanyang pag-iisip. Kaya mga kapatid, kung meron man po kayong pinagdarasal po ngayong araw po na ito, kung meron po kayong pinagdaraanan, hayaan po natin ang kahiwagaan ng Diyos ang pumilo sa ating buhay. Hayaan po natin ang kahiwagaan ng Diyos ang isupresa tayo. Katulad ng papaano niya pinadami ang kukurampot na isda at tinapay at pinakain ng maraming tao. Bagamat hindi po natin kaya maunawaan o maintindihan ang kanyang kahiwagaan, magtiwala po tayo sa Diyos na punong-puno ng karunungan na hindi po tayo kailanman papabayaan. God bless po sa inyo lahat.